Okay, pailailan ako sa inyo si Hippolytus of Rome. Si Hippolytus, base sa mabasa na to sa Wikipedia, kuan ni siya kanang church father, theologian, martyr. Natao siya 170. Naana ba ang Sunday keeping? Pa. Gipakanaog ang Sunday keeping 321 AD. Mao ning ginganlan sila og mga apostolik. Nagsulod sila sa mga doctrine sa mga apostoles. Natao siya dito sa Roman Empire. Namatay siya dito sa Sardinia, bilong gyapon sa Roman Empire. Namatay siya 235, wala pa gihapoy balaod sa Sunday keeping. 321 ang Sunday keeping gipakanaog. Okay? Givenerate siya sa Catholic Church, Eastern Orthodox Church, Oriental Orthodoxy, Anglican Communion. Karon, next, gikanunay siya. Niya iyang feast muna, no need. Karon, tanaw na to ni Hippolytus, according sa Wikipedia. Kini lain na kanang Hippolytus of Rome was a Roman soldier ang ihagid nga trabaho before that. Sundalo kini siya. He was born around 170 AD and died in Sardinia 235 AD. Kung pagsugod yun og open nimo sa Wikipedia, mao na imo makita was a bishop of Rome. Ato nang ipamatud-an if really he was the bishop of Rome. Timani usa siya ka sundalo. Kung panalitan man gani, bishop ka, definitely ang imong background niya na priest. Dili ka mahimong bishop kung dili ka priest. Unya timani ang iyang trabaho sundalo siya. How come he became bishop? First question na. Bishop kuno siya sa most important 2nd ug 3rd centuries Christian theologian. Hinon ang iyang pagka-theologian kanamo approve ko niya na. The best historian of literature in the ancient church, including Eusebius of Caesarea and Jerome, nagsunod sa iyang mga sinulat, nagsunod sa iyang pagtudlo, openly confessed they cannot name where Hippolytus, the biblical commentator and theologian, served in leadership. Dili makatudlo si Eusebius o si Jerome kung asa siya dapit nagpastoral work. Sapagkat dili gid siya makatudlo, sundalo gud siya. Dili gud siya church father. Mo na nga dili nila mapinpoint kung asa siya nagserbisyo ingon nga priest or ingon nga bishop. Walay record. They cannot pinpoint. Photios, the first of Constantinople, described him, kung sa pag-describe sa iya, in his bibliotheca as a disciple of Irenaeus. Estudyante siya ni Irenaeus, si Irenaeus estudyante ni Polycarp, si Polycarp estudyante ni John the Apostle. Kinsa na si John the Apostle? Mo ni nagsulat sa Revelation. Si Polycarp na tao mga 36 AD. Si Ginoong Hesus namatay 30. Si Stephen gibato 33. 36 AD siya. So si John the Revelator namatay siya around 95 AD. Nakahimo pa siya nga nahimong disciple ni John. This is according to the record. Unya, si Hippolytus, ang iyang context sa mga passage sa iyang pagsulat, murag iya hagid nga style nga pagkasulat. Dili style sa uban nga iyang gikopya, pareha niya ng Aristotle. It might be gikopya ni Socrates, gikopya ni Plato, kung kinsay una sa ila, I don't know. Basta kini sila, ang ilang style sa ilang maestro, sundon sa pikas. Pero nakaingon sila, ingon ni Photios the first of Constantinople, nga ang pagsulat ni Hippolytus, iyara na nga kaugalingon nga style. Timanin niyo, he is a learned theologian. Dili siya priest, dili siya bishop. Pero ang pag-first ninyong tanaw, mauto inyo makita, Bishop of Rome kuno. Now, this assertion is doubtful. Kini siyang ika-upat. An older theory asserts he came from conflict with the popes. Pero tinuod na
nga si Hippolytus konflikto sa mga papa of his time and seems to have headed a schematic group. Nagalain siya as a rival of the Bishop of Rome. Pero ang iyang pagkalain, dili siya bishop, dili siya pope, dili siya priest. Mo nang gibansagan siya og anti-pope. Kay ang iha mga sinulat, maigo kanunay ang mga priest o bishop ug ang pope. In this view, he opposed the Roman popes who softened the penitential system to accommodate the large number of the pagan converts. Gasulod ng pagan converts, nya dili ganahan si Hippolytus nga ang ilang practices mosulod sa church. That's why ginasaway na niya. Para masayod mo kung kinsa ang inyong gididan, inyong dili ganahan. However, he was reconciled to the church. Pero kini nga pagkahitabo nga he was reconciled after he was exiled to Sardinia. Before he died as a martyr. Pero timani kini nga kasulatan gihimo-himo ora ni nila kay actually si Hippolytus ni hapit na mamatay. Abi niyo og unsa iyang gikamatyan? He was quartered. Magisgot kani kay he was quartered kung ang lawas nato gi-quarter, gihiwa, giputol. Upat ka bahin. Gi-quarter ang iyang lawas, giputol siya. Mo naginganlan siya og Saint Hippolytus, Bishop of Pontus, who was martyred in the reign of Emperor Severus Alexander. Through his inscription, gibutang ni sa iyang statwa dito sa Saint Hippolytus, no? Nga mao ni si Saint Hippolytus. Sa gibutang dito ang may inscription, found at the Church of Saint Lawrence in Rome and kept at the Vatican as photographed and published in Bunsen. Ang conversion ni Hippolytus, he was converted after the martyrdom of Lawrence. Si Lawrence, nakita niya, nagiyon sa pagsakit, yun, naluoy siya, pero wala siya nahadlok sa kamatayon. Nagsulat siya, bahalang kontrahon siya. That is his end. Sa pagyan. Hippolytus of Rome ang ihanapon nga life. Habang tanaw. One Victorian theory suggests that as a presbyter, tinood na ang iha nga title presbyter. Unsa ang presbyter? Elder. So ang iyang kategorya sa pagserbisyo sa iglesia, usa lang siya ka elder of the church at Rome. Nganong naisimbahan diya sa church at Rome? Kay bisan si Paul kung imong basahon ang taga Roma na ay mga balaan nga ana dinha. Gani sa panahon ni Emperor Claudius, iyang giabog ang mga Hudiyo. Panggawas mo diri dinha sa Rome. So naay mga believers dinha sa Rome. Now he was distinguished for his learning and eloquence, kay tungod bright siya, sundalo siya nga yano, pero bright siya nga pagkatao. It was at this time that Origen, then a young man, heard him speak. Nabatian nato ni Origen. Pero una ninyo, bisan tuod kung kanang mga priest dinha, kanang mga bishop dinha, pareharon niya ng Saint Francis of Assisi, gilang givenerate. Dautan din na ang kanang prayer ang gisulat ni Saint Francis of Assisi nga, Lord, make me an instrument of thy peace. Kanindot ni anak. Ang nakasayop lang ni Saint Francis of Assisi. Kay bisan ang iro, givenerate. Mao lang na diha. Kung ang iya mga binuhatan nga maayo, dili diha nga yan sundon. Sundon na to. Ang dili maayo, ihiklin. Mao bitaw na nga we have our own group of theologians to review kung unsa ang mga pagtulunan nga dili haom sa balaan nga kasulatan. Okay. Gi-accuse niya si Pope Zephyrinus of modalism. Unsa man modalism? Buti pasabot niya na nga Father, Son, and Holy Spirit, simply different names for the same object. Kana gani mo ingon gani era nakabati na mo sa wali sa panahon sa Old Testament times, era man na sa God the Father. Mao na gingalag theocratic government. Sa panahon na sa New Testament, moingon na sa panahon ni Kristo the Gospel, panahon na sa the Son. Pag after na si Jesus Mikaya, bingon siya, I will send a comforter. Karon panahon na sa Holy Spirit. So, the same Father who acted also as the Son, who became also the comforter. Girefute na ni Hippolytus. Dautan di na. Mao na yung gipagpagibatok nga naglain sa iya ha, ang mga taga-Roma. Hippolytus championed the Logos doctrine of the Greek apologists. Unsa man ang Logos doctrine?
ang divinity ni Kristo. Di ba mauna to? Christ is divine. Siya pud tao, distinct ang Father, Son, ug Holy Spirit. Di ba mauna nga atong tanaw? Because of the Trinity. Kini si Hippolytus, he was the champion of that doctrine. He is not a priest, nor a bishop. Three, sa iya nga life, he was scandalized by Pope Calixtus. Kini si Hippolytus, wa ni maminyo. Wa ni siya maminyo. O niya kay sige magsulat, sige kontra, gihimuan siya istorya ni Pope Calixtus the First, nga tungod ni ana ang istorya nga he commit a grave sin which is adultery. Pero wala na gihimo. Pero sa lang kay tungod total ang ihang conversion, pagtanaw niya sa martyrdom ni Saint Lawrence, didto siya natandog pag-ayo nga nganong gipakamatian man ni Saint Lawrence ang kamaturan. Sakit to ang kamatayon, pero wag siya nadlok. Mo bisan himuan siya istorya, gibiyay-biyay siya. Okay na sa iya. So long nga siya mo pahayag kung unsa ang kamaturan nga iyang natun-an. During the persecution at the time of Emperor Maximus Thrax, Hippolytus and Pope Pontian were exiled together. Gidepos si Pope Pontian, gialisdan siya o lain nga papa. Unya didto nag-uban si Hippolytus ug si Pope Pontian sa exile. Namatay 235 AD dito sa Sardinia. He was quartered. Months later, namatay si Pope Pontian. Mao nang ilang kinabuhi. Pero miingon siya sa ilang kamatayon nga na-reconcile ko no. Tanawa, unsang tuig nga namatay si Hippolytus? 235. He was reconciled to the other party of Rome for under Pope Fabian, sa paglingkod ni Pope Fabian, unsang tuig siya milingkod? 236. 1 year after na nga patay si Hippolytus, nga na-reconcile ko ni siya sa Rome. But he was not reconciled. Sila lang ang naghimo-himo. His body and that of Pope Pontian were brought to Rome the following year, 236 AD. His funeral being conducted by Justin the Confessor, who is also a priest, about 255. Pila na katuig? Namatay siya 235. 20 years. 20 years after, Hippolytus was considered a martyr o gitagaan siya og rank as a priest, not of a bishop. 20 years na siya nga patay, usa siya gitagaag ranggo nga pari. Niyon sa man na si Hippolytus. Tuloy ko. Sige lang, kayo unsaon, mao man na yung naabot sa inyong hunahuna. Mao bitaw sa imong gikaingon, to refute an error is to present the truth. Hippolytus of Rome ang iyang writings and teachings. Christology and Trinity. Sa ako nang gikaingon, he championed Christ as Logos, ang divinity ni Christ. Hippolytus thought that Christ is the divine Logos. The Word became flesh and dwelt amongst us. Eternally begotten of the Father, but distinct in person. Lain ang Father, Son, Holy Spirit. Di ba mauna nga itong belief? Kita tanaw ta sa mga panghitabo sa nangagi. Gina-review na nato. Inline ba ta o dili? That's how we deal. Sunod, under sa Christology, distinct but unified Trinity. So naigingan lag triunity. Lain-lain nga tao, Father, Son, Holy Spirit, pero nagapakiguban sila. They work together. Manang Trinitarianism. Anti-heresies and orthodox doctrine, dinhi nasango ang mga priest o ang mga bishops o ang mga popes. Kaya muhingilin man siya. Di man siya mahadlok. Refutation of Gnosticism. Hippolytus was known for the writings against heretical movement. Kanang practices.
especially Gnosticism, which he detailed in his work, Refutation of All Heresies. Naala siya libro niya na. Mauna nga, masilo, masakitan, mauna ang butang-butangan siya. Hangtod nga gi-exile siya. Opposition of modalism. Unsa man ang katong modalism mao ni nga he strongly opposed modalism, particularly the teachings of Sibelius, priest na Sibelius, which claimed that Father, Son, and Holy Spirit are not distinct person, but rather modes of one divine person. Diba? Inguna na po na nga ito ang doctrine, lain good, Father, Son, and Holy Spirit. So we are still in line to the teachings of Hippolytus. Not only Daniel 2. Dili lang po kay kana about Christ, the Logos, that His divinity, in line gihapon ta dinha. Eschatology and church authority, mao ni karon ng Daniel 2. Emphasis on church order. He contributed significantly to the early church order and liturgy. His apostolic tradition is one of the oldest oldest document detailing Christian liturgical practices and church governance. It outlines ordination, baptism, Eucharist, kining Eucharist, Santa Cena. Niining higayon na, 2nd century, wala pa din ang balaang ang doctrine of transubstantiation. Kana ba inigampo ba nga kini mahimuging lawas, kana mahimuging dugo? Wala pa. Kanus ana siya mitumaw? Diri na sa 13th century, 11th to 13th century ang paggawas niya na sa ato pa. Kung 11th man gani ibutan na to 1100 nya kay siya naa pa man diri sa 200 kay 235 man siya namatay. Ibutan na to, natawo siya 170. Ibutan na to 30 years after, ibutan na to nag-active na siya. Nagsulat siya mahitungod niini nga kinahanglan the church should have an ordination, there should be a baptism, Eucharist, sacramental rites, standard of discipline. Kinahanglan makasala bisag pari pa ingon niya. Bisag bishop pa, disiplinahon. And the hierarchy within the church. Di ba mao gyapon ni ang aton nga sunod natay ordination, baptism, Eucharist, standard sa discipline, hierarchy, natay president, ana, di ba? Naagyapon na sa to. Rigorous moral discipline. He believed the church should maintain strict moral discipline and sometimes clashed with the Roman clergy. Gabangga siya kanunay sa mga clergy over the admission of penitence. Hippolytus saw the need of rigorous repentance. Moral teachings and asceticism, called to the Christian asceticism. He emphasized the importance of asceticism and purity. Sa ato pa, ihikling yun di mo mga dautan. Ayaw na nabuhata. Gusto mo kinabuhi ta nga putli. That's how he is. Advocating that Christians should live in a manner distinct from secular society. His call to moral rigor was reflected in his views of celibacy, fasting, and other ascetic practices. Kining celibacy niya, personal choice na siya. Because the doctrine of celibacy, 1500s pa. 1500s pa. Siya na pa sa second century pa siya. Choice na siya. Mao nang giingon ni Paul, kung kaya ninyo, nga dili mo maminyo, buhata. Pero aron nga, di mo masunog sa pagkabigaon, pag minyo mo. Hippolytus choose to celibate himself. Dili ingon nga doctrine sa church because he is not a priest, he is not a bishop, he is a mere elder. Soldier siya, pero he served in the church as elder. Presbyter, ang tawag nga, presbyter. Okay. Condemnation of pagan practices. Eschatology and Apocalypse. Mama na ni. Katong Daniel 2 na. Ano sa Daniel 2? Expectation of the second coming. He believed in the imminent return of Christ. Pero ang nakapurki lang sa igibasa ganina sa Faith of Our Fathers, coming from heaven. Ako dili ko sold out yan na. Kaya dili man to coming from heaven. Tod, gikan sa bukid. Pero ang akong i-correct lang sa gisulti ni Nunez, gisapsap. Di, wa man gisapsap. Wa gisapsap, oy. Atong mabasa niya sa text. So, mao ni. Nagihisgotan ni drawing from the book of Daniel and Revelation. He interpreted various prophetic passage
and warned of a final judgment where the righteous would be rewarded and the wicked punished. Millenarian views. Ang sayo pa ni Hippolytus, kay ang millennium niya, isa yuta. Mabitaw na, we need to review. Kung unsa man gani ang sa una, we need to review sa atuwa sa langit. Ito na ano? Literal 1,000-year reign of Christ on earth man siya. Mao na ay mga jutay nga we need to polish nga mga doktrina following the second coming. Ang ato ang term karon millennium. Ang iya ha millenarianism. Millenarianism. Mao na yung term. So Hippolytus' writings had a lasting impact. Kana lang highlight nako, while his strict views lead to conflict with the Roman authorities, he ultimately influenced the development of the doctrine and practices in the broader Christian tradition. Sa Christian nga pamaagi ba? Dili itong mga hinugon-hugon nga dili in line. Timani dili biya siya pare. He was a learned theologian. Wa na pod milihok. Aneta sa Daniel 2 interpretation. Una ta sa rock, usa ta sa mountain. Una ta sa rock. Karon kanang rock, this is according to G. Fandel, kanang idea god nga inyong gipresent nga ang bato mo ang katawhan, samar na nga maong bato ang iglesia, dugay na nga nigawas. It was already reviewed by our scholars. Ug dili sila mi uyon niya. Irenaeus, ang Bishop of Lyons, tanaw yang year 130 to 202. Naana ba niya na ang Sunday keeping? Gipanaog na ba ni Constantine? Wala pa. 321. Wala pa. Identify the fourth kingdom as the empire which now rules. Timan ini anang 202, ibutan nato 200 kay buhi pa siya. Panahon pa na sa Roman Empire. So nagtuo si Irenaeus nga mao ni ang teacher ni Hippolytus nga ang fourth kingdom mao ni karon, mao na ni. This was a presbyter teacher in the Church of Rome, interpreted the first three empires as Babylon, Persia, and Greece. And the fourth one, he said, the legs of iron, the beast dreadful and terrible, express the Romans who hold the sovereignty at present. So kay tungod diha siya nagpuyo sa panahon sa Roman Empire, sa ikupat siya, mauna ni ang ikaupat. Okay. Hinoon, sa gisulti dito sa isa nga kuan nga presentation nga si Hippolytus nagisgot nga mao si Kristo ang bato. Pero wala na ako na-cover diri, pero kabahin lang gihapon, no? So di na makita nato nahagba ang Roman Empire 476. Namatay si Hippolytus 235. So naagihapon siya diha, nabuhi og natawo siya og namatay during sa Roman Empire, no? Kay 476 pa man na bungkag ang Roman. So church fathers views, may tungod sa stone. Di na ninyo makita Cyril of Jerusalem, John Chrysostom, Jerome of Stridon, Theodoret, Bishop of Cyrus. The stone being cut without hands symbolize Christ incarnation. Wrong. Kay ang bato nga moigo sa ilahang pag-interpret niya ng upat, actually dili lang kay mao lang ni akong nakita karon, pero daghan pa gyud nga nag-interpret nga ang pag-igo sa bato it is Christ incarnation kuno. So mao pa ang pagpakatawo. However, na-note diha, while the view that the stone cut out without hands refers to Christ incarnation seem to be generally held, ila mo na ilang ginatuhan. This does not mean that the stone smiting the image was therefore also understood to refer to the first advent of Christ. So some church fathers applied it to the first nga incarnation and the others to the second advent, mao na ang pag-igo.
Ang pag-igo, duha ka interpretation. First advent of Christ or second advent of Christ. So, bisan ang mga church fathers, divided niining maong panghuna-huna. Pero timan ni si Hippolytus church father, dili sa church father. Dili sa church father. Okay. Irenaeus of Lyon. Mao gyapon during the Roman Empire. Obviously, so a long time period between the cutting of the stone, nagtuo po siya, that is Christ's incarnation, and the stone smiting the image. Pero nagunahuna si Irenaeus of Lyons, which he placed in the future after the division of the empire. Ingon siya nga, kung si Kristo mao ang miigo sa imahen, unya nabungkag di ang Roman Empire, intact pa man taron. Oh, human naman si Kristo na tao, human na siya gilansang, mikayab na sa langit. 130 siya na tao. Unya intact man taron. So dili siguro nga maong incarnation. So modern view but old niya. Modern view kuno pero karaan kay tuod according to L.E. Fromm in his monumental work The Prophetic Faith of Our Fathers, mautong libro nga gipakita din ha, claims that not until the 4th century was there a shift from interpreting the stone kingdom as the second advent to viewing it as the symbol of the church. Pero timani, unsay sunod? Beginning at the first advent of Christ. Ang pag-igo, mao to ang iyang gisulat ni Fromm. Pero timani, kini iyang pagsulat ini, this is according to. Okay, niya. Nagpadayon ang modern view but old. J.A. Montgomery and J.G. Gami, in the other hand, believe that the identification of the stone with the church. Sa ato pang stone, tao na. Mauna ni explanation niya kanina. Is much older. Karaan na, dili na kay bago. Sa iyang gisulti, mao to nagutan ako, unsa nakadugay sa dili pa sa panahon ni Mrs. White, kay maura pa man ang paggawa sa sinulat. Pero atong tanawon, Montgomery finds that the earliest instance of this interpretation in the shepherd of Hermas. But it is questionable whether Hermas is even alluding to Daniel. Pero niya ang gisulti ni J.G. Gami believes that certainly Tertullian, tanaw yan tuig, 160 to 220. Wala pa nabungkag ang Roman Empire, ha? Identified the stone with the church. He says similarly to Irenaeus. Mao gyapon ang huna-huna ni Irenaeus. Wala si Irenaeus misold out nga incarnation of Christ ang kanang pag-igo. No. Ilang gi-identify according to Tertullian and Irenaeus, unsa nang tuigan na sila, 160 to 220, inya si Irenaeus 130 to 202 AD, nga ang identified ang stone, church. So bago siya nga pagtulunan kung karaan. Karaan. Dili siya bago. Pero timani, this went into debate. Ilang gi-studyuhan ni. Dili na ingon. So, Tertullian thought that there would be two advents of Christ, except that the stone of Daniel 2:34, which would crush the image of the secular kingdom, is now understood to be Christ Church. Ha? Kung saan ba to? Katawhan. Katawhan. Eklesya. Katawhan ang muigo. So, dili na siya bago nga pagtulunan. Karon, clarifying the previous statement according to Fromm, tanawa ang iyang pagsugod, introduces this quotation with the words. He specifically declares Christ to be the stone of Daniel 2 that will smite as his second coming, the secular kingdom image of Daniel 2. Fromm obviously reads the passage differently from Gami. So si Gami nagsulat nga this is according to them nga mao ni, pero si Fromm no dili. Ang ako ingon ni Fromm, si Kristo ang bato ato nang pamatud-an karon. Timan si Mrs. White dili makasulti. Makasulti siya kung kinsang bato? Dili siya makasulti. Pero atong i-explore karon. Okay. Cyprian, other church fathers views. Kini sila
Tanaw ni Biblia, eh. Mga karaan ng mga church fathers. Diba niya? Wala pa'y balaod sa Sunday keeping. Wala pa'y balaod ni Constantino. Wa pa matao si Constantino. Wa pa matao. Cyprian, the converted rhetorician and martyr bishop of Carthage, argued for a Christological and ecclesiological interpretation of the stone kingdom in Daniel 2 by suggesting that the stone which became a mountain is Christ the bridegroom, who with his bride, the church, fills the earth with spiritual children. After nga pag-igo, mao na tong ihatag na niya. Agustin of Hippo, naanay balaod si Constantino. 321 man. Nana. Kay 396 man siya na tao. Niya naanay balaod sa 321 AD. Long before the end of the Roman Empire could say that the stone, Christ, had filled the whole face of the earth with his kingdom. The church indicates that he and those church fathers who held the same view saw no conflict between the already existing stone kingdom and the picture of the stone shattering the image at the feet. So, naayuban nga, dili sila mo pabor sa bato, church. Pero naayuban, may pabor sa bato, Christ. Okay. Ana sila debate, oy. Dili lang kay karon nga panahon. Mao bitaw, other church fathers' views. Dili. O tinod, na one time about the divinity of Christ, nagdebate si Athanasius ug si Arius. Ang nag-chair si Constantine. Mabasa nimo nga sa debate, group of church fathers diri, group of church fathers diri. Hangtod ang grupo ni Athanasius gabalhin na dito kang Arius nga si Kristo tao ra gyud. Baylo to. Gamay na lang sila. Miingon si Constantine. Angkon na nga pildi. Oy, kay daghan na kayo sila. Ang gisulti ni Athanasius mao ni. As of now, we are the minorities. Gamay naman lang sila ang church fathers nga naghold sa divinity of Christ. As of now, we are the minorities. But when God comes, the minority will stand before God as the majority. And the majority now will become the minority when Christ will come. Walang pagtindog nila sa kamaturan. So, naidebate yung hitabo sa una. So, Aphraites, Syrian monk in Persia, nakaabot siya sa balaod. Kay natao siya 270 pero kay 321 man. So, nakaabot siya sa balaod sa Sunday keeping. Leaves us no doubt that he saw the stone as the future coming of Jesus in a dream. Sa dream niya. He clearly states that stone, when it comes, will find the feet alone. Timan bisan tod nagtindog tod to ang larawan, pero wala na nagpasabot nga naa pang kingdom. Buti pasabot ani ang ulo, it is their supremacy lang. Tapos gialis na niini, it is their time of supremacy. Hangtod nga miabot dito. Pag abot dito sa tiil, insakto na nga ang tiil maigo because na-divided naman ang kings. Na-divided naman ang mga kingdoms. So, sakto na. The stone which smote the image and break it, with which the whole earth was filled, is the kingdom of the King Messiah, who will bring to naught the kingdom of this world and will rule forever and ever. So, nadiha nga itong mga footnote. Okay. Theodoret, other church fathers' views. Siya, contemporary ni Agustin, also repudiated, kanang pulong nga repudiated iyang gibiyaan. Ang konsepto nga ang stone church or tawo. Iyang gibiyaan. Sa una, mauna iyang gituhan. Pero eventually iyang gibiyaan, then let them show he says that the kingdom of the Roman passed away at the same time that the Savior appeared. For the stone, which was cut before them without hands, and which grew into a great mountain and covered the whole earth, this at the second advent shall smite the image upon the feet of clay, that is he will come at the very end of the kingdom of iron, which already had been weak and having destroyed all kingdoms.
He will consign them to oblivion and will bestow His own eternal kingdom upon the worthy. So iyang gibiyaan na ang pagtulunan nga ang bato, iglesia o tawo. So natuo siya nga ang bato, si Kristo. Modern period views. Ano na ta? Joseph Mead, 1586 to 1638. Lain po ng iyang view. Ingon niya, the first may be called for distinction, duha ka bahin. Ang kingdom of stone o ang kingdom of mountain. Gikan sa bukid, natipak ang kanang word good diha kung imong basahon nga wala gisapsap. Ang bato nga milupad dili tumaw ang gisapsapan. Wala gisapsapan. Ang bukid natipak lang didto nga ni lupad. Nga miigo. Gikan sa bukid natipak. Nga way kamot nga naglabay. O, mao na. Ang bato nga naglupad mo nang ginahanglan regnum lapidis or kingdom of stone. Unya ang pag-igo nga mitubo gihingon nga regnum montes or kingdom of the mountain. Pero lain na siya nga klase nga idea, wala ta ni kuan niya na. Joachim of Flores became the standard interpretation until the time of the Counter-Reformation in the 16th century. All historicists, ang Adventist nga view, historicists agree that the stone represents Christ. The Messiah is the stone which the builder rejected and which became the chief cornerstone. He is the tried stone, precious corner. Mao ni ganina, gipakita naman niya ganina. Note, today the historicist principle of prophetic interpretation ay primarily exposed by the Seventh-day Adventist scholars. So historicist nga klase. Pero bisan tod si Politos nagsugod, pero wala ta may join sa iyang idea nga ang bato gikan sa langit. Wala ta niya na may join. Ang ato ang gituhan nga gikan sa bukid. So kini karon gisay-saysan nato. Karon group of believers nga nagamit sa Daniel 2. Protestant reformers, dala na diya si Martin Luther ug si Calvin. Seventh-day Adventist, we stand as a historicist. Ang ikatulo, historicist interpreters, dala na kita diya gyapon. Actually, Sir Isaac Newton, mao ni siya nakadiscovery sa law of gravity. Pero primarily, Sir Isaac Newton is a theologian. Gawas nga siya nag-study og sensya. William Miller, they are the proponents of these precursors Adventism. So they are historicist interpreters, interpreting prophetic book such as Daniel and Revelation as symbolic of historical events. Then we have the Jehovah's Witnesses. Nagagamit yapon sila nini. Pero hinoon, ambot kung unsa ka detalye ang ilang pagsugilon. So God is symbolically associated with mountains. Ano ito sa mountains? Kay dili man makasulti si Mrs. White. So unsa man ang gisulti sa Bible? Let's go to the Bible alone. Which often serve as a powerful symbol of His presence. Ang bukid, it is the powerful symbol of the presence of God, His strength and majesty. Tanaw na ito ni mga bukid as depicted here. Kining tulo ka butang, God's presence is specially felt. Basta na bukid, He reveals His will, He establishes His covenant. Kung ang Biblia magisgot og bukid, kining tulo or asa nining tulo or kinitanan ang tulo, mahitabo kini. Mount Sinai, Mount Horeb, and God's revelation. Unsay nahitabo sa Mount Sinai? Ang Ginoo na naog. Gipakita niya ang gahom. Nganong sa bukid man siya may kanaog? Because the mountain is immovable. Mo na nga mingon ang Ginoo, ako ang Diyos nga walay pagkabalhin. Ingon ani ang akong domain. Why pagkabalhin? So Mount Sinai conveys God's overwhelming and unapproachable majesty. Ipakita niya yung holiness, power, and mystery. Mingon si Bajisi na tumiyagi. Unta gikan sa langit ang bato. Ngano ka ang napulo kasugo no, wala pud tugikan sa langit. Gikan sa bato. Sa yuta. Gihatag kang Moses. Dako nga bukid nga baton ang kanang Mount Sinai
Gikuha ang tipak, gihatag ni Moses. Unsa ang nahitabo? Timan nga gidala ni Moses ang bato, giyon sa man niya. Gipusdak, di ba napulpog? Gikan sa dako nga bukid, gikuha ang bato, iyang gipusdak. Pero may ang Ginoo, pagdala diri ubalik, gikan gihapon sa bukid sa Sinai. Naghimo na pud siya duha ka tablet, gisulatan na pud ubalik sa Ginoo. So God conveys, God's presence is especially felt kay pag naog ni Moses ang iyang naong, it outshines the glory of God. He reveals His will, niya ako napulo kasugo. Nganong dili man tugikan sa langit. Kung ang basahon imo ang Bible, wala ang Ginoo nagagamit og extraordinary. Mao ni ang ginganlan ni Mrs. White nga object lesson. Kung unsa ang naa dinha, mao na ang iyang ipakita. He uses that so that man will be able to understand. Niya, Exodus 3 verse 1. Nining higayuna si Moses naa pa dito sa Midian. Nagbantay pa sa karniro ni Jethro. Karniro ni Jethro? His father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God. Sa ato pa ang Ginoo nay bukid. Unsay ngalan? Mount Horeb. So God is depicted in the mountain. In the mountain of God, Mount Horeb. So ang bukid nagadepict na sa Ginoo. Nagadepict sa iyang gahom, nagadepict sa iyang strength, nagdepict ka na sa iyang holiness, sa iyang pagka-misteryoso nga Ginoo. 1 Kings 19:8. Unsa po nga sugilanon? Joshua si Elijah. Mikalagyo gikan sa presence ni Ahab. Mitago dito sa bukid. Asa nga bukid? Horeb gihapon. Horeb, the mount of God. So definitely God is depicted as a mountain. Siya nakapanag-iya niya na. Because He is a never-changing God. So, niya, Mount Zion as God's dwelling place. Mount Zion is often depicted as God's holy mountain. So iyahan na, God's holy mountain. Naa diha mga text ubos. Ye have I set my king upon the holy hill of Zion. That is His holy mountain. Psalm 48:1 and 2, great is the Lord, the great and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, on the sides of the north, the city of the great king. Nganong gingalan man on the sides of the north. Sa una, wala pa man na kompas. Wala pa kompas. Pero kung mo, ingon gani ka, asa magkapadulong? Going north. Ang ilang pagsulti niya na going up north. Kung padulong ka dito sa ubo, sa west, sa south, going down south. Tanawa ang kompas, asa mo tudlo. Mao na ang north is going up, south is going down. Bisag sa kompas, mao na kung ang mga travelers mingon, we are going up north. Mount Zion, north ang puntarya. Going up. Psalm 87:1, His foundation is in the holy foundation sa Ginoo. Mao na sa Daniel 2, nganong naidakong bukid nga didto gikan ang bato, because that is His foundation, that is His domain. That is His holiness, that is His presence, that is His strength. Because it depicts an immovable God. Joel 3:17, so shall ye know that I am the Lord your God, dwelling in Zion, my holy mountain. God is depicted on that. Siya nagdepict siyang kagalingon. God as the rock of His people. Psalm 18:2, the Lord is my rock. 18:31, for who is God save the Lord? Or who is a rock save our God? Rock ng ginopod. In God is my salvation and my glory, the rock of my strength. Pero kini, kung imo ning tan-awon kini nga word nga rock, this is Sir, or T-S-U-R, Sir.
Sa Hebrew. Sa Griego na nga pinulungan ang counterpart niya Petra. Sige lang, padulong ta diha. So the vision of the mountain of the Lord in the prophets, God's mountain. Isaiah 2:2 and 3. And it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord's house, gibasa man niya, ang mountain ko no, itungtong na pud sa mountain. Pero nagdepek ka na nga ang presence sa Ginoo. Nga bisan pag may mountain, I can govern. It is my mountain, it is me. Oh. Because that is His habitation, ang bukid. Example na sa iyang habitation, no? Dili ngayon nga diha gyud siya puyo kay tuwa man siya sa langit. Gigamit niya ang object lesson aron nga masayran sa mga tao. Revelation 21:10. Ngano man nga ang Ginoo pagtawag niya kan John the Revelator na siya sa Isle of Patmos, pwede naman unta dito sa baybayon nga naglingkod si John. Nganong gipasaka pa man gyud niya sa bukid. Timan kung ang Ginoo mo pasaka gani sa bukid, He wants to convey something. Revelation 21:10, and He carried me away in the Spirit to a great and high mountain and show me the great city. Nganong dili man dito sa ubos yung gipakita. Gipakita sa Ginoo ang iyang pagkagamhanan. Dili ka sa low, dili ka sa high, because this is my domain. Ako ang Diyos. Mao bitaw na siya holy mountain. Mao na iyang habitation. So Jesus teachings transfiguration on the mountain. Ang nahitabo didto ngano misaka pa man gyud si Ginoong Hesus didto sa Mount of Olives, aron nga matransfigure siya didto. Sama ni Moses nga misaka sa bukid nga na-transfigure siya, nga pagnaog ni Moses mingon nga siya didto, uy, so Ginoo din naw, hayag mo kayang naw. The same also when Jesus came down, hayag iyang panagway. Asa nahitabo? Because in that mountain, Jesus is revealed in glory in that high mountain. So God is talking kung siya ang mutawag didto gid sa high mountain, no? The great mountain in the apocalyptic vision, in the vision like this of Daniel and Revelation, mountains sometimes represent God's everlasting kingdom. Sa Daniel 2:35, a great mountain fills the whole earth, symbolize the eternal, unshakable nature of God's dominion over all earthly kingdoms. Sa presentation ganina, ang inyong presentation, it is not new. It is as old as the time of Tertullian and Irenaeus. Sa Daniel 2:44 and 45, atong balikon, God. Unsay gingon sa 44? And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Kini nga klase nga pagkasulti sa 44 ug 45. Mura ni siya og summary. Ang Bible kung maghisgot gani, there are about 15 primary literary structures. Katong giingon nimo og ang mga bukid na kadungog. Kinsa may makadungog actually tawo. Nabay dalonggan ang bukid. Mao nay gingalan sa literature, sa biblical literature of personification. Gi-personify ba nga murag tao ba? Nga ang bukid nakadungog parehar ko ni and every waves and the claps like every waves of the sea. Ug ang matag palakpak sama sa balod sa dagat. Naday kamot ang dagat. Mo na gingalag personification. So ang pag-study man gud sa theology dili ra man gud kay mayon nga litra din ha o iha nga word Greek baron Hebrew karon dili ra man naa pa may gingalag rhetorical, naa pa exegetical, naa pa literary structure, daghan na siya nga klase nga paghanay niya na karon balik ta dinhi. And the kingdom shall not be left to other. Di man lagi ibilin sa laing tao lagi. Ha? Kung panalitan ang miabot nga bato, tao. Unsay gingon? Shall not be left to other people. So dili siya tao.
Ang gisgutan diya, but it shall break in pieces and consume all the kings, and it shall stand forever. Dili tao, kay dili man ibilin sa Ginoo sa tao. Ang bukid, sama sa amahan. Nga amahan og anak usara. Pero gipadala niya yung anak nga mamatay sa Kalbaryo sa cross. First niya ang pagpadala. Ikaduhan niyang padala, nganong ipadala man niya ang tao. Kay kung tao pa, pariha na punta ni iniog doktrina sa Katoliko nga, thou art Peter. And upon this rock, I will build my church. Kinsa ang rock? Si Peter na ang rock. Tao. Ano itukudon man sa Ginoo ang iyang church sa tao? Itukudon niya sa iya, ha? Ang bato nga moigo, dili tao. Diyos, kay siya ang maka-subdue sa gingharian. 45. For as much as thou sawest that the stone was cut, naikamot wala, out of the mountain without hands. So ang bato nga natipak, walay kamot nga nagsapsap. Sa ito ka, miliki lang, ug milupad. Kay igon ang larawan. Timan ang presentation ni ini, prophetic. Prophetic ang pagkatudlo niya na. And it break in pieces the iron brass. Okay, so on and so forth. Tanawon bagod nato ang Matthew 21:42 to 44. Kinsa ang miigo? Ang bato. There is a Matthew 21:42 to 44, and Jesus said unto them, "Ye ever read in the scripture, the stone which the builders rejected, the same is become the head cornerstone?" Ato nang ibasa ganina. Pero gusto na ko ipadayon. Kinsa man tao o si Kristo? Kristo. Ang last part niya, verse 44. And whosoever shall fall, sa ato pa kung tao, mao ni ang rock. O ang stone. Kung ang tao kuno mahagbong sa stone, kuha lang ha, kanang laktod ka pag-stone ba? Example lang, kung ang tao mahagbong sa stone, shall be broken. Bungkag ang tao. Example lang. But whoever it shall fall, ang stone nga mahagbong, mubunan, unsay may tabo? It will grind him to powder. Di ba? Ang bato nga miigo, nakadugmok sa larawan. Ang diri karon gihulagway ni Ginoong Hesus, ang bato nga mahagbungan kanini, iyang dugmokon. It is only also in the Bible. Ug mao kini siya ang specific nga pagsulti dito, pero niya ang diferensya. Niya ang diferensya. Sa Daniel 2:34 o 45, naghisgot na without hands. Without hands. Unsay bot pasabot sa without hands? Unaided by human agencies. Nganong walay kamot? Kay ang kamot nagrepresentar og human agencies. Walay kamot mo nga dili ibilin sa Ginoo sa tawo. Walay kamot sa ato pa, it is a superhuman origin. Ang bato nga natipak nga without hands, without human aid, ug it is a superhuman origin. Karon ang pangutana, kinsa man ang tao nga superhuman? Kinsay tao nga superhuman? Si Superman? Di oy. Si Kristo kay nagpakatao siya ang tao, mao na siya ang superhuman. Siya ra gayud ang makahimo niini because it is without hands. Nga natipak dito nga miigo. Not by the ingenious hands of man, but by the mighty hand of God. Pagbuot ka na sa Ginoo. That's why ang pagkasulti diha, it is not aided by human. Mao na ang gipasabot niya ng kamot. Sa ato pa, walay labot gid ang tawo. Sa pagbungkag niini, timan ang pagkasulti din ha, it is a summary lang. Tungod ni ining larawan, gi-insert naman po nimo pod ang
pitok hampak, gi-insert na po nimo ang loud cry. Tuod na ang panghitabo, pero diri nga defect pagsugilanon dinhi, wa na siya hilabot dinhi because this is only the story of that image nga gipulpog sa Ginoo. Unsa man ang gisulti about the stone? Mabasa ninyo diha, stone. Sa Aramaic, ang kanang stone dinhi sa Daniel to, ang gigamit Eden. Identical with the Hebrew Eden, a single stone. Use of slabs, living stones, hewn stones, stones, vessels, precious stones. The word rock, dako na, immovable ha, rock. Frequently used of God. O kana siya is from Hebrew word sir, rather than Eden. So ang kini karon nga gikan sa dako nga bukid, ang natipak, ginganlan og Eden. Ngayon dili man sir. Kay niya karon ang dako nga bukid symbolize the authority of God. Alang-alang man kining dako, sir, ang matipak sir gihapon. So ang tibok bukid ni handos. So kay part siya niini nga bukid, natipak siya gamay nga portion, mao na ang nahitabo Eden. So gamay. Pero balik ta sa dili pa nako basahon ang iyang ubos. Balik ta ni ani. Kanang 21:42-44. Ang word din nga gigamit ni ining stone, kanang katapusan, whoever shall fall on the stone, kanang katapusan nga bahin, shall be broken, kanang stone. Bisan kanang gikan diya sa ibabaw, kanang the stone which the builder rejected, kana siya nga word nga stone. Ginganla na sa Greek, lethos, dili pitra. Ha? Kinsa ang pitra? God. Pero ngano, kinsa man nga sugilanon? Si Jesus ni, he called himself, siya nga nagsulti, he used the word lethos. Pero tanawa unsay mahitabo dining lethos. Gamay siya nga bato, pero kung ang lethos, which is Christ, dili pitra ha, kung ang tao mahagbong, madugmok. Kung kining lethos, muigo, pulpog. Imo bang gi-undermine ang gahom sa Ginoo? Whether he use pitra or lethos, whether he use Eben or sir, nagpasabot nga Ginoo kana niya. Padayono na to. It cannot be established that there is any necessary connection between Daniel's symbol for the kingdom of God and the figure of the rock or stone used elsewhere. Pero tanawa ang last nga statement. The interpretation offered by Daniel is of itself sufficient to identify the symbol. Karon sa dinhi sa libro sa Daniel, asa nimo makita that God can finish the kingdom? Asa makita? When the inscription of the wall was written, mene, mene, tekel upharsin. Unsay meaning sa word nga mene? Huh? Ay. Ingon ang word nga mene. Daniel 5:26. This is the interpretation of the thing mene. God hath numbered thy kingdom and finished it. Kinsay makahimo sa pag-finish? God. Tao ba? Timan niyang giingon dinha, dili bilin sa Ginoo sa tawo. Because it is a divine act of God, not aided by human, because it is a superhuman act. Kompleto na dan. The interpretation offered by Daniel is of itself sufficient to identify the symbol. Mao na nga si Mrs. White, wala na mihatag og komentaryo because it is already enough in the story of Daniel itself. Naara diha. Dili na ko kinahanglan nga mosulti kay tungod sufficiente na. God hath numbered and thy kingdom will be finished.
So it's only God that can finish the kingdom. In summary, mountains in the Bible often represents God's majesty. Mo katong bukid. That is God depicted as the mountain, holy mountain. Eternal strength and the idea of divine revelation through this imagery. God is portrayed as a mighty, unmovable force, transcendent yet accessible to those who choose to reveal Himself to. So, ang Ginoo ra gyud magbuot. Wala tud na ako magwali, dili tud na ako natagaan og kuan nga kini mo. Because that is already the story. Actually, ang pagsulti ni Daniel sa kang Haring Nabucodonosor, giun sa iya pagsulti. Pagsulti niya mahitungod sa larawan mauni giigo. Ingon si Daniel, ug mauni ang but pasabot sa damgo. Mauni ang hubad sa damgo. So si Daniel mismo mihatag na sa hubad. Unsa pa may akong ihubad? Si Daniel na mismo mo lang sufficiente na ang pag-describe ni Daniel sa maong panghitabo. Salamat sa iyong pagmati. Galing, ako nasubo, Hugo. Ako, Brad Nunez. Ako, dali, alam mo kayo mo ito. Kakatong gisulti na ako ni mo sa una ba, GC? Nga miingon ko ni mo nga. Tuod. Ang Andrews University, gisudlan. O mga infiltrators. Tinood na. When God created the Garden of Eden, was it perfect? Was it perfect? Nganong naay Satanas? When God called the 12 disciples, nganong naay Judas? Dili na ngay kahadlok, bisang masudlan sila dito. So long as our faith is in deep foundation according to the scripture. Mao bitaw na mingon ang Ginoo sa Matthew 24, kung maabot na ganing panahonan kini mga ilhanan nga dili kamo makuyawan kay sinugdanan pa lang na. Kailangan ko yun. Mao nila gusulti lang bad nun. Ako kumpiyansa kayo ko. Pero timani ang imong presentation, it is long before sa panahon ni Tertullian ug ni Irenaeus. And it's not new. Mawitaw. Ang nakadiferensya sa atong mga membro. Mga bati gani mo dayon. Dali mo patuhon, mauna mo ingon ang uban. Bisag mangayo gani og tabang ato sa dentista kadali na mailad. Oh. Dali na ito niya, dili pagid mo konsulta ba? Wala gid ang ako nasakitan. Now I'm about to leave this district. Pero dili ko gusto nga magpadayon ang inguna ng pagtulunan. Kaya kung ang Daniel to naghisgot niya na, ingon ko mga ang tao, sa 44 lang daan, dili ibilin sa Ginoo sa tao. In the text itself, mao na sufficiente ang gisulti ni Daniel. Pero kamo magpili. Kaya ang kaluwasan, di man na pinugsan eh. Kung mahitungod sa mga nanggawas, kataghan na sa nanggawas. Tod, makaingon ko nga di maglabad akong ulo, dili magsakit ang tiyan. Pero mag-uol ko. Kung ako na ba mag-uol, bisan sa akong katulugon, disturbo kayo akong nauna. Kini lang ang pag-prepare na ko, 2 nights, tagalauna na ko muhigda, pero dili ko katulog. Di ko katulog. Ako matulog lang sa kabid, may lang mo abot og 2 ka oras. Aral ninyo. Ako yung pangutano lang. Yung pastor, naging nila ang okay. Mga kamahal. Ang papo. Example to nga akong giingon. Sama sa si Kristo, kauban siya samahan. Example lang ba? Pero dili ni mo na ako mabasa na. Example na ba? So, puro-puro, pastor. Yung opinion.
Opinion ako to. So, na kayo mabasa sa certain verses sa Biblia, pagpamatuod sa imong gisulti. Gisulti na ko. Di ba? Dili. Pag mabasa. Ang bukid ato nang gibasa ganina that God is compared to a holy mountain. Mao na nga naibukid diha sa Daniel 2. Si Mrs. White sa gisulti ganina dili makasulti kung kinsa ang bato. Pero nag-ingon ang komentary gidala na kong East Day Bible commentary dinha. Which is the foundation sa atong interpretation. Aron inline dili magkawatak-watak ang mga pagtulunan sa mga Adventist. Insakto na ang gisulti ni Daniel nga. Wala na siya ang teaching sa Adventist na ito sa dalito. Manong wala man ginagipudlo sukan. Para mamin na hinibawa niya. Kaya tinuod na, pero para na ako, umutag, para Unsay tinuod, asay tinuod nga? ang mga istorya, mga kasuputan na, ang bukid nagsiguro sa authorities sa Ginoo. Oh. Okay. Asa na ito, pautan, asa mabasa sa Spirit Prophecy sa Biblia. Udi gani makasulti si Mrs. White gani maubitaw na ang conclusion din ha ang pagsulti din ha nga the interpretation of Daniel sa sumala pa sa giingon ni Daniel, it is already sufficient sa pagtubag ni ana. Sinagat ang function. Si Daniel. Kinsa may makatapos sa book sa mga gingharian sumala sa Daniel 5:26. It's only God. Ang doktrina sa Daniel ba? Sa? Sa Daniel 2, ang doktrina sa Daniel. Oh. Okay. Doon nag-iwa sa Biblia na si Kristo, ang atong bato, si Kristo, kami bongga, Mao lagi niya. ang sa Spirit Prophecy, mabasa ba na sa inyo? Okay. Ito nulo, testimony na. Ako gisulti ganina ang sa Greek niya ug sa Hebrew. Ang gigamit sa Daniel 2 ang bato nga moigo even small. Ang Hebrewanon sa dako nga bato sir. Pero ang bato nga even nakadugmok. Kano nga idea? Nakadugmok sa mga gingharian. Ang sa Grigo, ang gigamit nga bato nga para kang Kristo, Petra. Pero ang gibasa nato sa Matthew, Lethos, gamay nga bato. Ang gamay nga mga bato, kumuigo, makadugmok. So tanawa pagod ang analogy nga gigamit din ha. Even, gamay nga bato. The same as Lethos, gamay nga bato, pero makadugmok. Lisod hunahunaon. Ang Hebrewanon nga dako nga bato, sir. Ang Grigo nga dako nga bato, Petra. Ngano wala man gigamit ang Petra nga mudugmok, sumala dito sa Mateo nga atong gibasa. Ngano ang gigamit diri dili man sir nga mudugmok sa larawan. Tanawa ko ng sugilanon kung kinsa ang nakadugmok din ha. Yes. You are going to think about this over. Mao lagi ang even. Mao insakto. Mao bitaw even to siya nga mitubo. Nga mo'y nakadugmok, unsay gigamit ni Kristo aron makadugmok? Tiwa may nagutan na. Disi. Kini biya magsigig scrutinize ba? Kinahanglan angay pangutanon kay wa mi kay balo kung unsay amo usahay isulti. Pag pangutana pag di mo tiradahon pag dayon nimo, sayop niyo yung pagtulunan. Karon may hisgot kag Hipolitos. Nya kumusta si Hipolitos karon akong gipaila-ila ninyo?
Pari siya? Hindi siya inspired, Pastor. Di. Si William Miller. Nganong ato, example lang. Example ba? William Miller. Nganong gi-adhere man sa Adventist ang ihang teachings. Kang Richie Oaks, nganong gi-adhere man to, inspired to? There are some writers nga ginahimo na. Ang atong mga scholars, they review. Bisag dili pa na-inspire, so long that is in line with the Bible, we accept. Kung dili siya in line, we reject. Sama kang Hippolytus. Pagsulti niya, Babylon, Medo-Persia, Grecia, Roma, accepted na to. Pero pag ingon gikan sa langit ang bato, dili. So we need to correct. Dili man ko gusto nga mo ingon ko nga nahayagan na bisag dili mo gusto, pero ang tinud-an ay lang, if it is outside the doctrine of the Seventh-day Adventist, then you don't belong to the circle of the Seventh-day Adventist. Mountain, na dito gikan ang bato, ang mountain is represented by the God of Father. Then, Ang mountain, it is the authority of God nga dili siya mausab. At kulang tong gihulagway that the Father loved the world kinsa iyang gipadala sa world, iyang Son, which is part of Him. Maupod na ang akong gihatag nga idea, which is my own idea ra, nga sama inguna na nga si Kristo part sa Father, nga iyang gipadala in order to finish the work. Because Christ was the one who died for the world, it is Christ who will save the world. Natawa sa Diyo, wala laki nga Kaya alang-alang, mo save siya, mo padala pa siyang tao, kamo sa iuna dito, pagkatapos ako litiwas. Inguna na din si Kristo. ang bukid at Kristo sa samahan. Ang bato si Kristo. Sa ako ora na nga opinion. Sa Malakias, Daniel 9:16. Daniel, ay ko yung sa ayos. Naman naman sana. Daniel 9:16. Ako ora lagi itong opinion. Example lang ba? It's a part. O Lord, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from the city of Jerusalem, thy holy mountain. Because for our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about us. Okay. Ha? 20? And while I was speaking and praying and confessing my sins and the sin of the people of Israel, presenting my supplication before God, before the Lord my God, for the holy mountain of my God. Okay. Sa ginadepect dili nga ang Zion, lagi akong i-explain man kani. Ang bukid, it is Zion, it is the mount of the Lord, na ay nagpuyo diha nga iyang mga katauhan. And they made reproach. Unsay buot pasabot, they made reproach, nagapakaulaw sila sa ilang mga pagtulunan. Mao na ang pagampo ni Daniel, iyang gidala bisan pa ang sala sa mga tao nga iyang gikarga sa iya kaugalingon. It is about the purity of the mountain of the Lord. Mao na ang Zion. Insakto na. Ang tao, girepresentahan pod og bato. Kaya itong ibabasa nga, precious stones nga, fitted for the kingdom. Karon, sa imong gisulti na ako previously, maingon ka nga, ayaw limitihi ang gahom sa Ginoo nga kumupadala siya dag tao. Actually, dili ako ang naglimit. Ikaw ang naglimit. Nga dili nimo gusto nga ang Ginoo mo'y mobalik, gusto nimo ang tao. But in verse 44, dili ibilin sa Ginoo sa tao. Ikaw mo'y naglimit nga ang tao mo'y paadtuon aron mo lumpag.
Pero it is God nga mo'y mulumpag. It is Kristo may mulumpag. Ikaw naglimit. Ayaw na naiintra dire kay Daniel to itong gisgutan. Sa iyang presentation, daghan ang iyang gipang insert. No, dili. Lain ang topic sa 144,000. Lain ang topic sa 7 last plague. Lain ang topic sa loud cry. We are only dealing Daniel 2. Gisapsapan, ba? Basa ako no kung gisapsapan ba? Basa ako no balik ang Daniel. Giingon diha, walay kamot nga nagsapsap, dili gisapsapan. Dili. Ito basaha. Basaha. Ito basaha. Gisapsapan ba? Bible ha, Bible sa Daniel kutlo akong gisapsapan ba? Gisapsap, pero wala gisapsapan. Kung moingon lagi ka nga gisapsap, naay nagsapsap. Pero kay without hands man, mitipak ra siyang kaugalingon. It is an act of God. Kay kung moingon nga gisapsapan, naay nagsapsap. Pero kay wala may kamot, naay nagsapsap. Ang spirit of prophecy gani kaysa ang spirit of prophecy miingon na dili makasulti si Mrs. White, pero ang author kato lagi ang author lagi sa kuan lagi is the Bible commentary nga nag-unify sa tanan nga mga pastors. Ang sulti ni Daniel sufficiente na. Nganong imo man kung ipapangkita nga miingon naman si Mrs. White nga dili siya mosulti. Si Mrs. White miingon nga dili siya makasulti. Ang iyang anak miingon dili walay sinulat ang akong iyang inahan. Oh, miingon sa katapusan ko 35 ang kahulugan dili kaduha-duhaan. Then why do we have to explore other writings nga miingon naman ang dili kaduha-duhaan? The more you question, ikaw gaduha-duha. The more you question, the more ikaw gaduha-duha. 45 na. Diya sa Daniel 2. Ano yung mag-question? Though how defective and infeeble is the church will not fall down. Unsa may ingon sa infeeble? Nagkiang-kiang na ang simbahan. Hapit na katumbahon, pero dili matumba ang iglesia because God loves this church. Kung mga ngita kag defektibo, naidaghan defektibo, pero this church will not fall down. The same as the teachings, the same as the person, pero it will not fall down. Kung ano mo tudlo nga miingon man diri nga sufficiente na ang kuan ni Daniel ngano imo may patudlo na ko. The way you ask the question right now is finding fault already. Dili na sa Daniel 2 nangita ka na og sayop. I'm sorry to tell you. You are already lost sa doktrina. Dili na mao. I'm sorry to tell you. No, I'm sorry to tell you. Because you are listening. Dili na mao. Maski non saon nimo. Maski non saon nimo. Ang akong gigamit karon dili writings kundi Bible ra. Nagigamit ko sa history lang kung kinsa si Politos. Pero the rest, biblical. Yes, to the law and to the testimony. Unsa may gisulti ni testimony? Dili na makasulti si Mrs. White kung kinsang bato. Ayun. Unsa way source?
Dili na ito text. Asa mo sa bata niya butang ang resource. Mao gani nagamit ta sa history. Kay kung moingon mo ang bato mao ang katawhan long time before you were born. Gihimo na nga debate. Migawas ang maong pagtulunan 1996 nga niya ang format ang stand sa Adventist. Ug partially niya atong mao to ang stand sa Adventist. Partial sa kwan kay ang uban history man akong gidila to. Ang summary niya to mao na to. The first time nga the first time nga kita nagkita ang imong attitude dili ingon ana. Pero sa karon nakabati ka niya your attitude ingon ana na. Because you are questioning the authority na karon sa GC. Kay sige kag ingon kinsa may sayo. Tanan nga mga tao nga nagahimo og pangutana ni ana they are all lost from this denomination. Yeah. Ano? Walay nagpabilin. Except lang sa mga except lang sa mga wilderness karon by masses ang mga wilderness ni balik. I tell you sa attitude ni imong ginapangita. Ako dili ko mo deal kang Nunez. Kay siya dili membro dire.